7 taon ng pagtit, 7 taon ng pagpapakababa. Sa umaga ng aming anibersaryo, arroz caldo ang handa ko, pero amoy ng ibang babae ang sumalubong sa akin sa vest ng asawa ko. Si Mika, ang banal-banalang hipag ko. Ngunit ang mas masakit, hindi lang puso ko ang ninakawan nila, kundi pati ang dangal ng yumaong ama ko. Akala nila ay nananatili akong bulag sa bawat bitak ng mansyong ito. Ngayon, ang bawat dumi na itinago ninyo sa ilalim ng semento ay ilalantad ko. Handa na ba kayong makita ang pagguho ng inyong kaharian? Bakit nga ba ang pinakamatamis na ngangiti ang may pinakamatalas na kagat? Hindi mo ba naiintindihan? Isang kasangkapan lang siya sa bahay na ito, Mika. Para siyang pundasyon, nandoon lang sa ilalim ng lupa, hindi nakikita, hindi pinapansin, at hinding-hindi kailangang pasalamatan dahil obligasyon niyang pasanin ang bigat ng lahat. Ang boses na yon ni Anton, ang asawang 7 taon ng kasiping ni Wenny sa banig, ay tila isang matalim na bubog na bumaon sa kanyang pandinig. Sa loob ng madilim na kusina, habang ang orasan sa dingding ay nagpapakita ng ika-4 ng madaling araw, nanigas ang katawan ni Wenny. Hawak niya ang suot na apron na may bahid pa ng harina. Ang amoy ng sariwang luya at bawang mula sa kumukulong arroz caldo sa kalan ay pumapailan lang sa hangin. Ang tanging init na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng nanlalamig na katotohanan. Dahan-dahang ibinaba ni Wenny ang sandok, iniingatan na huwag itong tumama sa gilid ng kaldero upang hindi lumikha ng anumang ingay na makakaantala sa usapan sa kabilang silid. Sa kanyang kaliwang kamay, mahigpit niyang hawak ang vest ni Anton na katatapos lang niyang tahiin ang laylayan. Sa loob ng bulsa nito, naramdaman niya ang isang maliit na papel at isang matigas na bagay. Nang ilabas niya ito, sa ilalim ng malamig na liwanag ng refrigerator, bumungad sa kanya ang isang resibo mula sa isang mamahaling hotel sa Iloilo, nakapangalan sa isang alias na alam niyang ginagamit ni Anton sa mga lihim na transaksyon. Kasama nito ang isang makinang nahikaw na perlas, isang disenyo na tanging ang kanyang hipag na si Mika lamang ang nagmamay-ari. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Wenny. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Bawat paghinga ay parang paglunok ng mga pako. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya humagulgol. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa hikaw, habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang hindi makontrol. Ang init ng kalan ay tila naging malayo, at ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay dahan-dahang nagkakalas-kala. Naalala niya ang bawat gabi na nagpuyat siya para tulungan ito sa mga kalkulasyon ng proyekto. Ang bawat sakripisyo ng kanyang sariling lisensya bilang inhinyero para lamang maging mabuting asawa sa ilalim ng anino ng mga de Alarcon. Pilit niyang nilunok ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang katinuan, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa kanyang isipan, naglaro ang imahe ni na Anton at Mika, ang 2 tao na pinagkatiwalaan niya ng higit sa kanyang sarili, na nagtatawanan sa likod ng kanyang mga pagsisikap. Ang pagtataksil ay hindi lamang isang sugat. Ito ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Ginagawang abo ang lahat ng kanyang pinagsikapan. Muling narinig ni Wenny ang marahang tawa ni Mika mula sa kabilang linya ng telepono. Isang tunog na dati ay itinuturing niyang musika ng pagkakaibigan. Ngunit ngayon ay tila huni ng isang mapanirang hayop. Ang bawat salitang binitawan ni Anton ay tila isang deklarasyon ng giyera laban sa kanyang dangal. Hinaplos ni Wenny ang kanyang tiyan, ang bahaging madalas na kutyain ni Doña Benilda, dahil sa kawalan ng supling, at doon niya naramdaman ang isang kakaibang klase ng tibay na nabubuo sa gitna ng pagkawasak. Binalikan niya ang kaldero ng arroz caldo. Ang singaw nito ay dumampi sa kanyang mukha, hinahaluan ng mga luhang hindi niya namalayang dumadaloy na pala
sa kanyang mga pisngi. Ang pagkaing iyon na simbolo ng kanyang 7 taon na pagsisilbi ay tila naging abo sa kanyang paningin. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, mas malakas kaysa sa anumang sigaw na kaya niyang pakawalan. Kung ang pundasyon na kanyang itinuon sa loob ng maraming taon ay gawa lamang sa buhangin at kasinungalingan, mayroon pa bang halaga ang pagkapit sa bubong na unti-unti nang bumabagsak sa kanyang ulo? O marahil, ito na ang pagkakataon upang hayaan ang lahat ay gumuho nang sa gayon ay makita niya sa wakas ang langit na matagal na niyang kinalimutan? Sa pagputok ng araw, ang bawat sulok ng mansyong de Alarcon ay nababalot ng isang uri ng katahimikang hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng bigat na tila isang dambuhalang batong nakapatong sa dibdib ni Weni. Ang liwanag na pumapasok sa malalaking bintana ay naglalantad sa bawat butil ng alikabok na sumasayaw sa hangin, tila mga saksi sa gabi ng kanyang pagkadurog. Kailangan niyang isuot ang kanyang maskara, ang maskara ng isang masunurin at walang kibo na manugang bago pa man magising ang mga Panginoon ng tahanang ito. Narinig niya ang marahang pagkiskis ng tsinelas sa itaas ng hagdan, isang tunog na nagpapahiwatig ng pagdating ni Doña Benilda. Ang bawat hakbang ng matandang babae ay may dalang awtoridad. Bawat tunog ng pagdampi ng kanyang sapatusin sa makintab na nara ay tila isang paalala kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng bawat hininga sa loob ng bahay na ito. Lumapit si Weni, dahan-dahan, bitbit ang bigat ng kanyang natuklasan at kinuha ang kamay ng kanyang biyenan para magmano. Ang balat ng matanda ay tila papel na tuyo at malamig. Walang bakas ng pagmamahal, isang formalidad na kailangang gawin upang mapanatili ang tinatawag nilang dangal. Nakahanda na ba ang almusal, Weni? Tiyaking hindi sunog ang pandesal. Alam mong maselan ang sikmura ni Anton. Ang wika ni Doña Benilda, ang boses nito ay puno ng mapait na himig na tila isang latigo. Hindi man lamang ito tumingin sa kanyang mga mata. At ayusin mo ang iyong sarili. Darating si Mika para tulungan ka sa mga preparasyon para sa gabi ng parangal. Huwag kang magmumukhang katulong sa harap ng iyong hipag. Tumango lamang si Weni. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Sa bawat salita ng matanda, nararamdaman niya ang unti-unting pagpiga sa kanyang pagkatao. Maya-maya pa, ang malakas na tunog ng pagbukas ng gate ay nagbadya ng pagdating ng isa pang anino sa kanyang buhay. Si Mika. Pumasok ito sa loob ng bahay na tila isang reyna. Ang bawat galaw ay pinag-aralan. Ang bawat ngiti ay tila isang patalim na binalot sa telang seda. "Good morning, Mother. Weni, darling, I brought something for you." Masiglang bati ni Mika. Ang kanyang boses ay tila huni ng ibong puno ng lason. Inilapag niya ang isang maliit na shopping bag sa mesa at inilabas ang isang mamahaling scarf. Ang amoy ng pabango na nagmula sa tela ay agad na sumusulasok sa ilong ni Weni. Ang parehong amoy na nasa vest ni Anton kaninang madaling araw. "I thought this would look good on you tonight." Para naman, hindi ka masyadong mapag-iwanan sa tabi ni Anton. Napatingin si Weni sa scarf. Tila ba ito ay isang buhay na ahas na handang tumuklaw? Ang bawat hibla nito ay binili gamit ang perang pinaghirapan ni Anton. Perang ninakaw mula sa mga proyektong dapat ay nagbibigay ng ligtas na silungan sa mga bata, ngunit naging puhunan sa kanilang pakikiapid. Sa gitna ng sakit, lumabas si Anton mula sa kanilang silid. Maayos na ang bihis. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong konsensya. Nilapitan ni Weni ang kanyang asawa. Sa harap ni na Doña Benilda at Mika, itinaas niya ang kanyang mga kamay upang ayusin ang kwelyo ng polo nito. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa leeg ni Anton, isang haplos na tila paglalambing sa paningin ng iba. Ngunit para kay Weni, ito ay ang pakiramdam ng isang inhinyerong sinusukat. Ang lalim ng bitak
sa isang gumigibang gusali. Titig na titig siya sa mga mata ni Anton. Naghahanap ng kahit katiting na katotohanan, ngunit tanging ang sarili niyang refleksyon na puno ng pagtitiis ang kanyang nakikita. Ang gwapo mo talaga, Anton. Bagay na bagay sa iyo ang maging bida ngayong gabi. Bulong ni Wenny, ang boses niya ay malambing, ngunit may kakaibang talim na tila malamig na bakal. Napahinto si Anton, tila naramdaman ng kakaibang bigat sa pananalita ng asawa, ngunit agad din itong ngumiti at humalik sa kanyang noo. Isang halik na tila isang tatak ng pagkakanulo. Nang paalis na ang dalawa patungo sa opisina, hinawakan ni Doña Benilda ang braso ni Wenny ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng agila na bumaon sa balat ng manugang. Inilapit ng matanda ang kanyang mukha at sa isang mahinang bulong na tila kislap ng kidlat sa gitna ng kadiliman, binitiwan niya ang mga salitang nagpabato sa buong mundo ni Wenny. Huwag mong iisiping hindi ko alam ang mga iniisip mo, Wenny. Tandaan mo kung saan ka nanggaling. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, wala kang pangalang ititira sa iyong sarili. Ang utang na loob mo sa amin ay kasing laki ng pundasyon ng bahay na ito. Kapag sinira mo kami, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan kundi ang putikan. Naiwang mag-isa si Wenny sa malawak na kusina. Ang scarf na bigay ni Mika ay dahan-dahang nahulog sa sahig, tila isang basahang walang halaga. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, narinig niya ang isang tunog sa kanyang isipan. Ang tunog ng unang bato na natituklap mula sa pader. Ang pundasyong sinasabi ni Doña Benilda ay hindi na matatag. At siya, bilang isang inhinyero, ang nakakaalam kung gaano kadali gumuho ang lahat kapag ang unang bitak ay nagsimula na. Sa sandaling lumabas si Wenny sa malawak na gate ng mansyong de Alarcon, tila ba ang hanging pumasok sa kanyang mga baga ay naging mas magaan, ngunit may dalang amoy ng alikabok at semento na matagal na niyang kinalimutan. Ang kanyang luma at kupas na sapatos ay dahan-dahang tumapak sa tuyong lupa. Bawat hakbang ay tila isang pagtakas mula sa isang ginintuang hawla na unti-unti nang nagiging libingan ng kanyang dangal. Hindi siya papunta sa palengke o sa simbahan gaya ng inaakala ni Doña Benilda. Ang kanyang patutunguhan ay ang mga guho ng katotohanan na matagal nang itinago ni Anton sa ilalim ng mga makikintab na tiles. Ang antique ay hindi lamang isang lalawigan para kay Wenny. Ito ang lugar kung saan ang huling proyekto ng kanyang ama ay itinayo. Isang paaralan na dapat ay magsisilbing kuta ng kaalaman para sa mga bata. Ngunit habang papalapit siya sa gusali, ang kanyang mga mata bilang isang inhinyero ay agad na nakapansin sa mga senyales ng panganib. Ang mga pader ay may mahahabang bitak na tila mga sugat na hindi gumagaling at ang semento ay madaling nagtituklap sa isang dampi lamang ng daliri. Ang bawat lamat ay tila isang piping saksi sa pagnanakaw na ginawa ni Anton sa kaligtasan ng mga inosente. Engineer Salcedo, ikaw ba yan? Isang boses ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Isang boses na may dalang tono ng gulat at paggalang. Lumingon si Wenny at nakita si Gabriel Montemayor. Nakasuot ito ng simpleng barong na nakatupi ang manggas. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng katalinuhan at malasakit. Si Gabriel, ang dati niyang kaklase, sa kolehiyo na ngayon ay isa ng tanyag na abogado, ay tila isang anino mula sa kanyang nakaraan na muling nagkaroon ng kulay. Sa loob ng maraming taon, siya ang tanging tao na hindi tumawag sa kanya bilang Mrs. de Alarcon, kundi sa kanyang tunay na propesyon. Gabriel, mahinang tugon ni Wenny, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Anong ginagawa mo rito? I'm investigating the safety complaints of this school, Wenny. Look at these structures. This isn't just poor maintenance, this is criminal negligence. Seryosong saad ni Gabriel habang itinuturo ang pundasyon na tila ba gawa lamang sa buhangin.
Ang masakit pa nito, the documents show that you were the inspecting engineer. I couldn't believe it. I know how you work. Alam kong hindi mo papayagan ang ganitong klaseng trabaho. Naramdaman ni Wenny ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Inilabas ni Gabriel ang isang folder mula sa kanyang bag at ipinakita ang huling pahina ng technical report. Doon, sa ilalim ng petsa, kung kailan siya ay kasalukuyang nakakulong sa loob ng mansyon para magsilbi sa kanyang biyenan ay ang kanyang pirma. Isang huwad na pirma na ginaya ng buong ingat, ngunit alam ni Wenny ang bawat kurba ng sarili niyang panulat. Dahan-dahang hinaplos ni Wenny ang papel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding galit na tila isang bulkang malapit ng sumabog. Ang kanyang asawa, ang lalaking ipinangako niyang mamahalin at paglilingkuran, ay hindi lamang siya ipinagpalit sa ibang babae. Ginamit din nito ang kanyang pangalan upang maging kalasag sa mga iligal na gawain nito. Siya ang magiging biktima sa oras na gumuho ang paaralang ito, habang si Anton ay nagpapakasasa sa karangalan at kayamanan. He stole my life, Gabriel, and now he's stealing my name to cover up his sins. Bulong ni Wenny, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng mga luhang hindi niya hinayaang pumatak. 7 taon kong binuo ang pamilyang ito, pero sa likod ng bawat pader na itinayo ko, may nakatagong bangkay ng aking mga pangarap. Tumingin si Gabriel kay Wenny na may malalim na pag-unawa. Hindi niya sinubukan na aliwin ito ng mga mabababaw na salita. Sa halip, iniabot niya ang folder ng mas malapit. If you're ready to fight, Wenny, I'm here. This isn't just about a marriage anymore. This is about justice for these people and for your father's legacy. We can't let this structure collapse on your head. Ang hangin sa antique ay biglang lumakas, nagpapatangay sa mga alikabok sa paligid. Napatingin si Wenny sa guho ng paaralan at sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi na siya nakaramdam ng takot. Ang bawat bitak sa pader ay naging mapa ng kanyang pagbangon. Ang pundasyon ng De Alarcon ay maaaring gawa sa ginto, ngunit ang katotohanan ay tila isang lindol na walang sinumang makakapigil. Tutulungan mo ba ako, Gabriel? Tanong ni Wenny. Ang kanyang paningin ay diretso at matibay. Kahit kailan, Engineer Salcedo, sagot ni Gabriel ng may kasiguraduhan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang malakas na tunog ng isang paparating na itim na sasakyan ay nagpatigil sa mundo ni Wenny. Ang itim na SUV ni Anton. Huminto ang sasakyan sa harap nila at dahan-dahang bumaba ang salamin nito. Inilalantad ang nanlilisik na mga mata ni Anton habang nakatingin sa kanyang asawa at sa lalaking kasama nito. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng itim na SUV ni Anton sa tuyong lupa ay tila isang babala na ang bawat lihim ay may kaukulang panganib. Nang bumaba ang salamin ng sasakyan, ang lamig na nagmula sa loob ng naka-aircon na sasakyan ay humalo sa mainit na hangin ng antik, tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa balat ni Wenny. Ang mukha ni Anton ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng talim na tila handang pumatay ng anumang pag-asa na natitira sa puso ng kanyang asawa. Wenny, get in the car. Ang utos ni Anton. Ang boses nito ay mahina, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Saglit siyang tumingin kay Gabriel, isang tingin na puno ng panghahamak at babala. Attorney Montemayor, I didn't know you were into site visits now. Keep out of my business or I'll make sure your career ends before it even starts. Hindi nakapagsalita si Wenny. Ang marahas na paghila ni Anton sa kanyang braso ay nag-iwan ng hapdi, isang pisikal na paalala ng kanyang pagkakabilanggo. Habang papalayo ang sasakyan, nakita niya sa rearview mirror ang anyo ni Gabriel na nananatiling nakatayo sa gitna ng guho. Ang folder ng katotohanan ay mahigpit na hawak nito. Alam ni Wenny na nagsimula na ang orasan.
Ang bawat segundo ay isang hakbang patungo sa isang malaking pagsabog. Kinagabihan, ang Mansyong de Alarcon ay muling nabalot ng huwad na ningning para sa isang charity gala na inorganisa ni Mika. Ang bawat dekorasyon, mula sa mga puting bulaklak hanggang sa mga gintong kandelabra, ay tila mga palamuti sa isang libingan. Si Mika ay nakasuot ng isang immaculate na puting gown, mukhang isang anghel na bumaba mula sa langit, habang masayang nakikipag-usap sa mga matataas na opisyal ng simbahan at lipunan. Ang kanyang bawat tawa ay tila isang musika ng panlilinlang. "Wenny darling, you look so tired." Malambing na bati ni Mika nang makita siya sa gilid ng ballroom. Hinila siya ni Mika palayo sa mga bisita, patungo sa isang mas pribadong sulok sa ilalim ng malaking hagdanan. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Mika sa balikat ni Wenny ay tila isang pag-angkin ng teritoryo. "You should take care of yourself more. Alam mo naman si Anton, he needs a wife who can keep up with him. Baka kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin biniyayaan ng anak." Ang sabi ni Mother, baka raw may kulang sa pagkatao mo. Ang bawat salita ni Mika ay tila isang karayom na itinutusok sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Wenny. Ang gaslighting na ito, ang pagpaparamdam na siya ang may kasalanan sa lahat ng pagkukulang ng kanilang pamilya, ay ang paboritong sandata ni Mika. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Wenny. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa leeg ni Mika, kung saan nagniningning ang isang kwintas na may pendant na ruby. Isang ruby na ipinangako ni Anton na ibibigay sa kanya sa kanilang ika-7 anibersaryo. "Sister, are you okay? Parang malalim ang iniisip mo." Patuloy ni Mika, ang kanyang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mapanuring mga mata. "Don't be jealous, okay? This is just a gift from a secret admirer. You know, some people appreciate value when they see it." Dahan-dahang kinuha ni Wenny ang kanyang cellphone sa bulsa. Kunwari ay tinitingnan ng oras, ngunit sa katunayan ay mabilis niyang kinunan ng larawan ang suot na kwintas ni Mika at ang dala nitong ledger ng charity funds na nakalapag sa mesa. Nakita niya ang listahan ng mga donasyon, mga perang galing sa gobyerno na pinalalabas na galing sa kawanggawa. Ngunit ang totoo ay idinadaan sa bulsa ni Anton. Ang bawat numero ay tila isang ebidensya ng kanilang pagkakasala. "Ang ganda ng kwintas mo, Mika." Mahinang tugon ni Wenny. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin bago ang bagyo. Inayos niya ang pagkakatayo at tiningnan ng diretso ang kanyang hipag. "Pero alam mo, sa engineering, natututunan ko na ang anumang bagay na nakaw lamang o peke, ang pundasyon. Laging may paraan para bumagsak. Kahit gaano pa ito kislap, kapag tinamaan ng katotohanan, nagiging basura." Nawala ang nangiti sa mga labi ni Mika, pinalitan ng isang matalas na titig ng pagkabigla. Bago pa man makapagsalita ang hipag, tumalikod na si Wenny at dahan-dahang naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Naramdaman niya ang titig ni Anton mula sa malayo, ngunit hindi na siya natatakot. Ang banal na anyo ni Mika ay nagsisimula nang magkaroon ng mga lamat at si Wenny ang magsisilbing lindol na wawasak sa lahat ng ito. Ang bawat sulok ng Mansyong de Alarcon ay tila isang buhay na organismo na kumakain sa katahimikan ni Wenny. Sa loob ng 7 taon, natutunan niyang maging anino, isang bahagi ng arkitektura na naroon ngunit hindi binibigyang pansin. Ngunit ngayong araw, ang bawat galaw niya ay may tiyak na layunin. Hindi na siya ang biktima na nagtatago ng mga lamat. Siya na ang inhinyerong nagpapalawak sa mga ito upang tuluyang gumuho ang pader ng kasinungalingan. Maaga pa lang ay abala na si Wenny sa pag-aayos ng mga kagamitan ni Anton sa loob ng kanilang silid. Dahan-dahan niyang kinuha ang pulang lipstick na hindi sinasadyang naiwan ni Mika sa vanity mirror ng guest room noong nakaraang gabi. Sa halip na itapon ito, maingat niya itong idinampi sa puting panyo na laging dala ni Anton, isang mantsa na kasing kulay ng dugo
Isang marka ng pagtataksil na imposible ring hindi mapansin. Inilagay niya ang panyo sa ibabaw ng bedside table, sa pwestong siguradong makikita ni Mika kapag muli itong pumasok sa silid ng palihim. Hindi nagtagal, narinig ni Weni ang marahang yabag ng sapatos ni Mika na papalapit sa kanilang kwarto. Mabilis siyang lumabas at nagtago sa likod ng malalaking kurtina sa hallway. Ang bawat paghinga niya ay pigil. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagbababala sa nalalapit na komprontasyon. Mula sa kanyang pinagtataguan, narinig ni Weni ang marahas na pagbukas ng pinto. Ilang sandali pa, ang katahimikan ay binasag ng isang matinis at ginitgit na boses. Ang boses ni Mika na punong-puno ng selos at pagngangalit. "Anton, ano ito?" Ang sigaw ni Mika. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig ay mabilis at mabigat. Nagpapakita ng kawalan ng kontrol. Lumabas si Anton mula sa banyo. Marahil ay nagulat sa biglang paglusob ng kanyang lihim na kasintahan. "Mika, bakit ka ba sumisigaw? Baka marinig tayo ni Weni o ni Mother. Wala akong pakialam. Sino ang babaeng ito? Bakit may mantsa ng lipstick ang panyo mo na hindi naman sa akin ang kulay?" Ang boses ni Mika ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa hangin. "Akala ko ba ako lang? Akala ko ba kaya mo lang pinagtitiisan ang tuyot mong asawa ay dahil sa mga plano natin, pero nagagawa mo pa ring humanap ng iba? Mika, stop it! Wala akong ibang babae. Baka kay Weni lang yan." Pagtatanggol ni Anton, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. "Huwag mo akong gawing tanga, Anton. Alam nating dalawa na hindi gumagamit ng ganyang kulay si Weni. She's too boring for that." Narinig ni Weni ang tunog ng panyo na ibinato ni Mika sa mukha ni Anton. Kasunod ang pagbagsak ng isang vase sa lamesa na lumikha ng malakas na pagkakabasag sa sahig. Ang mga piraso ng seramika ay kumalat na tila mga kristal ng kanilang nasirang pagtitiwala. Ang pag-aaway ng dalawa ay naging mas matindi. Ang bawat sumbat ni Mika tungkol sa kanyang mga sakripisyo at ang bawat depensa ni Anton ay tila musika sa pandinig ni Weni. Ang unang bitak sa kanilang relasyon ay hindi nagmula sa labas, kundi sa sarili nilang kawalan ng tiwala. Ang lason na kanilang itinanim ay sila rin ang unang uubos. Habang nagpapatuloy ang sigawan sa loob, naramdaman ni Weni ang isang kakaibang pakiramdam. Tila may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dulo ng madilim na hallway. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita si Manang Elena, ang matandang tagapagsilbi na halos kasama na sa pundasyon ng bahay na ito. Nakatayo ang matanda sa anino. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may malalim na pangunawa. Hindi kumilos si Manang Elena, hindi rin ito nagsalita. Ngunit sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga paningin at naramdaman ni Weni na hindi siya nag-iisa sa kanyang panonood sa pagguho ng mga de Alarcon. May mga lihim ang mansyon na ito na mas matanda pa sa kanyang pait at tila handa na ang mga anino na pumanig sa katotohanan. Muling sumara ang pinto ng silid nang may lakas na tila nayanig ang mga painting sa dingding, hudyat ng pag-alis ni Mika na punong-puno ng puot. Naiwan si Anton sa loob, mag-isa sa gitna ng mga basag na seramika at ang mantsa ng sarili niyang kasinungalingan. Napahawak si Weni sa kanyang dibdib, dinarama ang bawat hangin na kanyang nilalanghap. Ang pundasyon ay nagsisimula na ngang mayanig. At sa gitna ng kadiliman, isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi galing sa kaligayahan, kundi sa pasimula ng katarungan. Ang bawat hakbang ni Weni patungo sa pangunahing sala ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang amoy ng mamahaling insenso na pinapaapoy ni Doña Benilda ay humahalo sa lamig ng silid, lumilikha ng isang atmosfera na tila isang marangyang kabaong kung saan unti-unting ibinabaon ang kanyang dangal. Sa gitna ng malawak na silid, nakaupo ang matandang matriarch sa kanyang trono
Nagawa sa inukit na nara, ang kanyang mga daliri ay may suot na mga gintong singsing na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier, habang ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol na sahig. Sa tabi niya, nakaupo si Mika na tila isang kawawang biktima na nagpapahid ng mga huwad na luha gamit ang isang panyong may burda. Ang bawat marang pagsinghot nito ay tila isang pag-arte sa isang entablado. Ngunit para kay Doña Benilda, ito ay sapat na dahilan upang muling idiin ang kanyang malupit na kapangyarihan. Lumapit ka, Weni. Ang malamig na utos ng matanda. Ang tunog ng paglapag ng kanyang tasa ng tsa sa platitong seramika ay lumikha ng isang matalas na ingay na tila bumasag sa katahimikan ng buong silid. Isang hudyat ng nalalapit na paghatol. Yumuko si Weni, ang kanyang mga mata ay nakapako sa makintab na sahig kung saan nakikita niya ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng pilit na binabasag ng mga taong dapat ay itinuturing niyang pamilya. Nararamdaman niya sa kanyang likuran ang mga mata ng mga tagapagsilbi na nakatayo sa gilid, tila mga estatwang nakasaksi sa kanyang paulit-ulit na pagkapahiya. Narinig ko ang kaguluhan kanina. Ang sabi ni Mika, ikaw daw ang nagkakalat ng mga malisyosong kwento upang sirain ang katahimikan ng bahay na ito at ang reputasyon ng iyong asawa. Patuloy ni Doña Benilda, ang bawat salita ay may dalang bigat ng pang-aalipusta. Tandaan mo, Weni, kinuha ka namin sa putikan. Iniahon namin ang pamilya mo sa pagkakautang ng pumanaw ang iyong mga magulang nang wala man lamang iniwan sa iyo, kundi mga lumang papel. Ang bawat butil ng kaning kinakain mo, ang bawat hibla ng damit na suot mo ay galing sa aming kabutihan. Wala kang karapatang magdala ng gulo sa tahanang ito. Mother, please! Ayoko na pong lumaki ang gulo. Pagsingit ni Mika, ang boses nito ay puno ng mapagkunwaring pagpapakumbaba. Nasasaktan lang ako na pagkatapos ng lahat ng pagtanggap ko sa kanya bilang tunay na kapatid, ganito ang isusukli niya. Gusto ko lang naman siyang turuan kung paano maging mas karapat-dapat para kay Anton. Ihingi ka ng tawad kay Mika, ngayon din. Ang hatol ni Doña Benilda na tila isang pinal na utos ng isang hukom. Naramdaman ni Weni ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na sumigaw, na ilantad ang katotohanan ng mga mantsa ng lipstick at ang mga nakaw na sandali ng dalawa. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ang katarungan ay isang gusaling kailangang itayo ng may matinding pasensya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang hipag, isang kilos na tila pagyurak sa kanyang huling natitirang pag-asa sa harap ng mga katulong na tahimik na nanonood. Patawad, Mika, mahinang wika ni Weni. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na kanyang kinikimkim sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang bawat titik ng salitang patawad ay tila isang kadena na masumihigpit sa kanyang leeg. Ngumiti si Mika ng palihim habang nakatago ang mukha sa panyo. Isang ngiting puno ng tagumpay at pangungutya. Inabot nito ang kamay ni Weni at hinaplos ito ng marahan, isang haplos na tila malagkit na lason na dumidikit sa kanyang balat. Pinapatawad na kita, Weni. Sana ay maging aral ito sa iyo. Ang mga tulad mo ay dapat marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong nagbigay sa iyo ng pangalan. Bulong ni Mika sa tonong sapat na upang marinig lamang ng nakaluhod na babae. Tumayo si Weni at tumalikod. Hindi na hinintay ang susunod na sasabihin ng matanda. Habang naglalakad siya palayo patungo sa madilim na pasilyo, naramdaman niya ang titig ng mga katulong. Ang awa sa kanilang mga mata ay tila mga saksak na mas masakit pa kaysa sa pagmamalupit ng kanyang mga biyenan. Ngunit sa ilalim ng bawat hakbang niya, may isang pangakong nabubuo sa gitna ng kanyang pagdurusa. Ang utang na loob na paulit-ulit nilang isinusumbat
ay babayaran niya ng buo, ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Babayaran niya ito sa pamamagitan ng paglalantad sa bawat maruming lihim na nakatago sa ilalim ng pundasyon ng pangalang de Alarcon. Ang gabi ay lumalim at si Weni ay nanatiling gising sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid, nakatitig sa kisame habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Gaano pa kaya katagal ang kailangan niyang tiisin bago tuluyang gumuho ang pader ng kanyang pagtitimpi? O mas mahalaga, handa na ba ang mundo sa sandaling ang lahat ng kanyang sakit ay maging isang malakas na lindol na wawasak sa kanilang lahat? Engineer Salcedo, iyan ang pangalang nararapat sa iyo, hindi ang isang titulong ipinahiram lang ng mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyong galing. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng nagyayelong mundo ni Weni. Sa loob ng isang lumang coffee shop, sa isang tahimik na sulok ng lungsod, malayo sa mapanuring mga mata ng mga de Alarcon at sa masangsang na amoy ng insenso sa kanilang mansyon, muling naramdaman ni Weni ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang amoy ng bagong giling na kape ay humahalo sa halimuyak ng mga lumang libro sa paligid. Lumilikha ng isang atmosfera ng kaligtasan na tila isang kanlungan sa gitna ng bagyo. Nakaupo si Gabriel sa kanyang tapat. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-aalala. Inilapag nito ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ang tunog ng pagdampi ng papel sa ibabaw ng mesa ay nagpapahiwatig ng bigat ng mga katotohanang nakapaloob dito. Nakuha ko na ang mga orihinal na dokumento mula sa Antique Weni. Panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may determinasyon. The forgery is amateurish once you look at it under a microscope. Anton was confident because he thought you'd never look. He thought he had you under his thumb forever. Napatingin si Weni sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang mga daliring dati ay bihasa sa paghawak ng drafting pen at pag-compute ng stress loads ng mga gusali. Ngayon ay tila pagod at puno ng kalyo mula sa paggawa ng mga gawaing bahay na ipinipilit sa kanya. Dahan-dahang naramdaman ni Weni ang muling pag-apoy ng kanyang kalooban. Ang bawat pangungutya ni Doña Benilda at ang bawat pagtataksil ni Anton ay tila naging mga panggatong sa isang apoy na hindi na muling mamamatay. Bakit, Gabriel? Mahinang tanong ni Weni. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang maliit na lamat sa ibabaw ng mesa. Bakit kailangang humantong sa ganito? I gave them everything. I sacrificed my career, my dreams, even my own identity, para lang maging sapat sa paningin nila. Pero sa huli, ginawa lang nila akong panakip sa mga dumi nila. Bumuntong hininga si Gabriel at bahagyang sumandal sa kanyang upuan. Dahil ang mga taong tulad nila, Weni, ay hindi naghahanap ng kapantay. Naghahanap sila ng kasangkapan. And you were the most brilliant tool they could find. You know, noong nasa kolehiyo pa tayo, laging ikaw ang tinitingala ko. I admired your mind, your precision, and your heart. It pained me to see you disappear after your wedding. Parang isang obra maestra na itinago sa isang madilim na bodega. Ang pag-amin ni Gabriel ay hindi nagdala ng mali siya, kundi ng isang uri ng respeto na matagal nang ipinagkait kay Weni. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita siya ng isang tao hindi bilang asawa ni Anton o manugang ni Doña Benilda, kundi bilang si Weni Salcedo, ang mahusay na inhinyero. Naramdaman ni Weni ang panginginig ng kanyang mga kamay habang naaalala niya ang pagluhod niya sa harap ni Mika noong nakaraang gabi. Ang hapdi ng kahihiyang iyon ay muling bumalik, tila isang sariwang sugat na binuhusan ng asin. Sa gitna ng kanyang panginginig, dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang kanyang kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Weni. Ang haplos ni Gabriel ay matatag at puno ng init. Isang tahimik na pangako na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Hindi ito ang haplos ng isang mangingibig na naghahanap ng kapalit, kundi ang hawak ng isang tunay na kaibigan at kakampi na handang sumuporta
hanggang sa huling sandali. Sa simpleng pagdampi ng kanilang mga balat, tila ba nailipat ni Gabriel ang isang bahagi ng kanyang lakas kay Weni. Hindi ka naluluhod sa harap nila, Weni. Mula ngayon, titindig tayo. Bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Weni. We have the bank trail of Mika's Charity Foundation. Ang perang ninanakaw ni Anton sa mga proyekto ay doon idinadaan para malinis. This is enough to put them behind bars for a long time. Tumingin si Weni sa kanilang mga kamay na magkapatong at sa isang bihirang pagkakataon, isang manipis ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lamat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit sa tulong ni Gabriel, natututunan na niyang lagyan ito ng semento ng pag-asa. Kailan tayo magsisimula, attorney? Tanong ni Weni. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig. Sa gabi ng parangal ni Anton, doon natin ibibigay ang pinakamalaki niyang award. Sagot ni Gabriel ng may kasiguraduhan. Ngunit bago pa man sila matapos sa kanilang pag-uusap, naramdaman ni Weni ang isang kakaibang pakiramdam ng kaba. Sa labas ng coffee shop, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang dumaan, ang sasakyan ng isa sa mga tauhan ni Doña Benilda. Ang tanong ay hindi na kung malalaman ba ng mga de Alarcon ang kanyang mga galaw, kundi kung anong hakbang ang gagawin ng mga ito kapag natuklasan nilang ang kanilang pundasyon ay nagsisimula na ring lumaban. Ang hapagkainan ng mga de Alarcon ay tila isang dambana ng karangyaan, ngunit para kay Weni, ito ay isang entablado ng matinding pagpapanggap. Ang liwanag mula sa malaking chandelier ay bumabagsak sa mga kristal na baso at pilak na kubyertos. Lumilikha ng mga kislap na kasing talim ng mga lihim na itinatago sa loob ng silid. Nakatayo si Weni sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa puting tela ng table napkin, habang isa-isang nilalagyan ng pagkain ang mga pinggan ng mga taong sumisira sa kanyang pagkatao. Ang ganda talaga ng gown mo para bukas. Mika, tiyak na ikaw ang magiging sentro ng atensyon sa tabi ni Anton. Ang wika ni Doña Benilda habang marahang hinihiwa ang karne sa kanyang pinggan. Ang tunog ng pagkiskis ng kutsilyo sa seramika ay ang tanging ingay na bumabasag sa mabigat na katahimikan. Siyempre naman, Mother, we have to represent the family well, lalo na't si Anton ang bida ngayong gabi. Sagot ni Mika, sabay sulyap kay Anton nang may malalagkit na kahulugan. Sa ilalim ng lamesa, naramdaman ni Weni ang bahagyang paggalaw ng binti ni Anton patungo sa kinaroroonan ni Mika, isang kilos na tila isang sampal sa kanyang mukha. Weni, lagyan mo pa ng sabaw ang pinggan ni Mika. Masyado siyang napagod sa pag-aayos ng charity event natin. Utos ni Anton nang hindi man lamang tumitingin sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay tila isang utos sa isang alipin. Walang bakas ng pagmamahal o kahit katiting na respeto. Dahan-dahang lumapit si Weni. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng maliliit na bubog. Habang ibinubuhos niya ang mainit na sabaw, nakita niya ang kwintas ni Mika, ang kwintas na galing kay Anton. Sa malapitang distansya, ang amoy ng pabango ni Mika ay tila sumasakal sa kanya. Isang amoy ng pagkakanulo na hinding-hindi na mawawala sa kanyang gunita. Ito ang kanyang golden moment, ang mapait na pagsisilbi sa babaeng umaangkin sa kanyang asawa, habang pinapanatili ang kanyang mukha na kasing tigas ng semento. Ngunit ang huwad na kapayapaan ng hapunan ay biglang nag-ambala. Ang malakas na tunog ng pagbukas ng pangunahing pinto ay narinig hanggang sa silid kainan. Isang matandang lalaki ang pumasok. Ang suot na damit ay may mga mantsa ng putik at ang mukha ay puno ng matinding pagod at galit. Si Mang Carding, siya ang ama ng isa sa mga batang nasugatan nang magsimulang magbitak ang pader sa paaralan sa Antique. Sino ang nagpapasok sa taong ito? Ang nandidiring tanong ni Doña Benilda habang tinatakpan ng kanyang ilong ng panyo. Ang presensya ng isang mahirap na tao sa loob ng kanilang mansyon
ay tila isang malaking insulto sa kanilang hiya. Engineer de Alarcon, kailangan nating mag-usap. Ang sigaw ni Mang Carding, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang paaralang itinayo ninyo. Muntik nang pumatay sa anak ko. Sinasabi ng mga tao na ninakawan ninyo ang materyales, kaya mahina ang pundasyon. Tumayo si Anton. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kaba. Security! Ilabas ang baliw na ito. Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala kang alam? Ikaw ang may-ari ng kumpanya. Ikaw ang pumirma sa mga papel. Patuloy ni Mang Carding habang pilit na hinahawakan ng mga gwardiya. Bago pa man siya tuluyang mailabas, lumingon siya kay Wenny na nakatayo lang sa gilid. At kayo, Mrs. Alam nating lahat na kayo ang engineer na nakapirma roon. Paano ninyo nasisikmurang kumain ng masarap habang ang mga anak namin ay nasa panganib? Ang bawat salita ni Mang Carding ay tila isang lason na bumaon sa puso ni Wenny. Tumingin si Anton sa kanya, isang tingin na puno ng babala. Isang utos na manatiling tahimik at tanggapin ang sisi. Sa kabilang banda, si Mika ay tila natutuwa sa eksena, habang si Doña Benilda ay nandidiring tinitingnan ang dumi na iniwan ng sapatos ni Mang Carding sa kanyang mamahaling carpet. Muling bumalik ang katahimikan, ngunit ito ay puno na ng tensyon. Walang sino man ang nakakibo hanggang sa ang malakas na tunog ng telepono ni Anton ay bumasag sa hangin. Ang mukha ni Anton ay biglang namutla habang nakikinig sa kabilang linya. Ang bawat salitang kanyang naririnig ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang karera. Ano? Kailan lang? Mahinang tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Gaano kalaki ang pinsala? Ibinaba ni Anton ang telepono at napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya kay Doña Benilda at kay Mika. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang pader sa antik, tuluyan ng gumuho, ang bulong ni Anton. At may mga taong natrap sa loob. Napatingin ang lahat kay Wenny. Ang kabanata ay nagtatapos sa larawan ni Wenny na nakatayo pa rin sa dulo ng mesa. Ang puting napkin sa kanyang kamay ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Sa gitna ng trahedya, isang tanong ang lumutang sa kanyang isipan. Ito na ba ang simula ng pagguho na kanyang hinihintay? O ito ang simula ng kanyang sariling pagbagsak kasama ng pamilyang de Alarcon? Ang bawat hininga sa loob ng mansyong de Alarcon ay tila may halong lason matapos mabalitaan ang pagguho sa antik. Habang abala sina Anton at Doña Benilda sa pagtawag sa mga matataas na opisyal upang itago ang insidente, si Wenny ay tila isang aninong dahan-dahang gumagalaw sa gitna ng kaguluhan. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa pagliligtas ng kanilang pangalan, itinuon ni Wenny ang kanyang pansin sa paghahanap ng huling piraso ng puzzle, ang ugnayan ng ninakaw na pera sa St. Bernadette Foundation ni Mika. Ang bawat marahang pagbukas ng mga drawers sa opisina ni Anton ay hindi lumilikha ng anumang ingay. Tila ba pati ang mga gamit ay nakikiramay sa kanyang lihim na misyon. Natagpuan ni Wenny ang isang itim na ledger na nakatago sa likod ng mga makakapal na libro ng batas. Sa loob nito, ang bawat numero ay tila isang piping saksi. Ang pondo para sa semento at bakal ng paaralan ay inilipat sa account ng foundation ni Mika sa ilalim ng kategoryang charity donations. Ang bawat sentimong dapat ay nagpatibay sa mga pader ng antik ay naging mga alahas at mamahaling damit ng kanyang hipag. Dinala ni Wenny ang impormasyong ito patungo sa parokya ng San Sebastian, kung saan alam niyang naroroon si Mika para sa isang special prayer meeting. Ang amoy ng lumang insenso at ang malamig na simoy ng aircon sa loob ng simbahan ay lumikha ng isang atmosperang tila banal. Ngunit para kay Wenny, ito ay isang entablado ng matinding kabalintunaan. Nakita niya si Mika na nakaluhod sa unang hanay ng mga upuan,
nakasuot ng manipis na puting belo, tila isang birheng naliligalig. Ang tunog ng mga yabag ni Weni sa marmol na sahig ay dahan-dahang umalingaw-ngaw. Bawat hakbang ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Huminto siya sa tabi ni Mika at ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na nagpataas ng balahibo ng kanyang hipag. Weni? What are you doing here? This is a private prayer time. Ang pabulong na wika ni Mika. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita na pilit itinatago sa ilalim ng kabanalan. Ipinagdarasal mo ba ang mga bata sa Antique, Mika? O ipinagdarasal mo na huwag matuklasan ng mga otoridad kung paano naging pondo ng simbahan ang perang kinuha ni Anton sa pundasyon ng paaralan? Ang mahinahong tugon ni Weni, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang dambuhalang bato. Napatayo si Mika, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Lumingon siya sa paligid upang matiyak na walang nakakarinig. Bago hinarap si Weni nang may nanlilisik na mga mata. You don't know what you're talking about. Ang foundation ko ay tumutulong sa libu-libong tao. Huwag mong idamay ang banal na gawain ko sa mga guni-guni mo dahil lang sa selos. Banal? Inilabas ni Weni ang isang kopya ng bank trail mula sa kanyang bag at dahan-dahang ipinakita ito sa harap ni Mika. Ang pagdampi ng papel sa kanyang kamay ay tila isang matalim na kutsilyo. Ang paglalaban ng maruming pera gamit ang pangalan ng Diyos ay hindi banal, Mika. It is a sacrilege. I have the account numbers. I have the dates. Ang bawat donation na pumasok sa account mo ay may katapat na bawas sa budget ng materyales ng mga proyekto ni Anton. Ang marahang pag-ismid ng mga labi ni Mika ay napalitan ng isang mapang-uyam na tawa. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Weni. Ang amoy ng kanyang mamahaling lipstick ay humalo sa amoy ng kandila sa paligid. At sa tingin mo, paniniwalaan ka nila? You are just a broken, childless wife na desperadong manira ng pamilya. Ang bulong ni Mika, ang kanyang boses, ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. One word from Doña Benilda and you will be labeled as mentally unstable. Sino ang paniniwalaan ng mga tao? Ang isang respetadong pilantropo o ang isang inhinyerong bumagsak na ang pangalan dahil sa isang gumuhong paaralan? Naramdaman ni Weni ang pananakit ng kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang nakatitig sa mga mata ni Mika. Ang bawat insulto ay tila isang panggatong sa kanyang determinasyon. Maaring hawak ninyo ang opinyon ng publiko ngayon, Mika, pero ang katotohanan ay tila isang bitak sa semento. Maari mong pinturahan ng ginto, pero sa huli, lalabas at lalabas pa rin ang dumi. Tumalikod si Weni upang umalis, ngunit bago siya makalabas ng simbahan, isang matinis na tunog mula sa kanyang cellphone ang nagpatigil sa kanya. Isang mensahe mula kay Gabriel. Nasa labas na ang balita. Ang isa sa mga biktima sa Antique ay pumanaw na. The police are on their way to the De Alarcon mansion. Napatingin si Weni sa altar. Ang kanyang puso ay tila isang mabigat na kampanang tumutunog ng paulit-ulit. Ang laro ay naging totoong buhay. At ang dugo ng isang inosente ay nasa kamay na ng pamilyang kanyang pinaglingkuran. Ang kabanata ay nagtatapos sa larawan ni Weni na nakatayo sa pintuan ng simbahan, habang sa malayo ay naririnig ang papalapit na tunog ng mga sirena, tila isang malakas na hiyaw ng katarungang matagal na ipinagkait. Sa loob ng madilim na pasilyo ng mansyong de Alarcon, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na sinag ng buwan na dumadaan sa bintana. Tila isang maputlang daliri na itinuturo ang bawat lamat sa pader. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Weni. Habang naririnig niya sa malayo ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis, naramdaman niya ang marahas na paghawak ni Anton sa kanyang braso. Ang pagkakahawak na yon ay hindi puno ng pagmamahal, kundi ng desperasyon at pananakit. Dinala siya ni Anton sa loob ng kanilang madilim na silid.
Ang tunog ng pagpihit ng kandado sa pinto ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, tila isang hatol na wala nang balikan. Ang amoy ng alak at mamahaling sigarilyo sa hininga ni Anton ay humalo sa lamig ng aircon. Lumilikha ng isang atmosperang puno ng panganib. Wenny, makinig ka sa akin. Mahal mo ako, di ba? Mahal mo ang pamilyang ito? Ang pabulong na wika ni Anton, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na pilit itinatago sa ilalim ng galit. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Wenny. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng pakiusap na tila isang hayop na nakulong sa isang sulok. The police are outside. Someone has to take the fall for the antique project. At ikaw ang engineer, Wenny. Ikaw ang may lisensya. Sabihin mo na lang na nagkaroon ka ng pagkakamali sa kalkulasyon. I will hire the best lawyers for you. Hindi ka magtatagal sa loob. I promise. Naramdaman ni Wenny ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang lalaking ito, na kanyang pinaglingkuran at minahal sa loob ng 7 taon, ay handa siyang itapon sa apoy upang iligtas lamang ang sarili niyang balat. Ang bawat sakripisyo ni Wenny ay tila naging abo sa harap ng ganitong klaseng kataksilan. Kailanman ay hindi ako nagkamali sa kalkulasyon ko, Anton. Alam nating dalawa kung sino ang nagnakaw sa pondo ng semento at bakal. Ang mahinahong tugon ni Wenny, bagaman ang kanyang dibdib ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa matinding kaba at puot. Gusto mong akuin ko ang kasalanang ikaw ang gumawa? Gusto mong mabulok ako sa kulungan habang ikaw ay patuloy na nagpapakasasa sa pera ni Mika? Isang marahas na paghampas ng kamay ni Anton sa pader sa tabi ng ulo ni Wenny ang bumasag sa hangin. Ang tunog ng pagtama ng balat sa semento ay tila isang babala ng pisikal na karahasan na matagal nang itinatago ni Anton sa ilalim ng kanyang magara at edukadong anyo. Don't test me, Wenny. You owe us everything. Ang utang na loob mo sa nanay ko, ang pangalang de Alarcon na dala mo, it's time to pay the price. Ang singhal ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng lason. Kung hindi mo ito gagawin, sisiguraduhin ko na wala nang maniniwala sa iyo. I will frame you so hard that even the ghost of your father will be ashamed of you. Tiningnan ni Wenny ng diretso ang kanyang asawa. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang tunay na anyo ni Anton. Isang halimaw na gawa sa kasinungalingan at kasakiman. Ang kanyang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang katotohanan lamang ang makapagbibigay. Hindi na siya ang marupok na babaeng pwedeng manipulahin. Siya ay si Wenny Salcedo at ang kanyang pundasyon ay hindi gawa sa takot. Hindi na ako natatakot sa iyo, Anton. At hindi na rin ako natatakot sa pangalang de Alarcon. Ang matapang na wika ni Wenny. Pakinggan mo ang mga sirena sa labas. Hindi sila pumunta rito para sa akin. Pumunta sila rito para sa katotohanang matagal mo nang pilit na ibinabaon. Ang marahas na pagkatok sa pintuan ng silid ay lumikha ng isang nakabibing-ing ingay. Tila ba ang buong mansyon ay nayayanig sa bawat hampas. Ang boses ni Doña Benilda sa labas ay puno ng histerya at takot. Tinatawag ang pangalan ng kanyang anak habang ang tunog ng mga mabibigat na sapatos ng mga otoridad ay naririnig na paakyat sa hagdanan. Napabitaw si Anton sa braso ni Wenny. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay habang nakatitig sa pinto. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang Anton de Alarcon ay tila isang maliit at kaawa-awang bata. Dahan-dahang lumakad si Wenny patungo sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Nang pihitin niya ang kandado at buksan ang pinto, bumungad sa kanya ang nakasisilaw na liwanag mula sa hallway at ang mga mukha ng mga pulis. Ngunit sa likuran nila, nakita niya si Gabriel. Ang titig ni Gabriel ay puno ng pangako ng kaligtasan. Attorney Montemayor, I'm glad you're here. Ang wika ni Wenny, ang kanyang boses ay matatag.
Humarap siya kay Anton na nanatiling nakatayo sa dilim ng silid. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa lalaking naging bahagi ng kanyang buhay. Isang sulyap na wala ng galit, kundi puro habag para sa isang kaluluwang tuluyan ng nawala. Ngunit bago pa man makahakbang palabas si Wenny, isang malakas na hiyaw mula sa baba ang nagpatigil sa lahat. Ang boses ni Mika, na puno ng matinding sakit at takot, ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang katotohanan ang muling sasabog, isang lihim na hindi inaasahan ni Wenny, at ang kabanata ay nagtatapos sa tanong na nakaukit sa kanyang isipan. Ano pa ang kayang isakripisyo ng mga De Alarcon upang manatili sa itaas, ngayong ang buong pundasyon ay tuluyan ng gumuho? Ang bawat baitang ng hagdanan na binababaan ni Wenny ay tila isang paglalakbay pabalik sa realidad mula sa isang 7 taong bangungot. Ang marangyang carpet na dati ay sumasalo sa kanyang bawat tahimik na hakbang ay tila naging madulas at mapanganib. Sa ibaba, ang malawak na sala ng mga De Alarcon ay hindi na ang dambana ng kaayusan at yaman. Ito ay naging isang magulo at nakapanlulumong eksena ng pagkakalantad. Nakita ni Wenny si Mika na nakasandal sa pader. Ang kanyang puting damit ay may bahid ng dumi mula sa mga nagkalat na papeles sa sahig. Ang bawat piraso ng papel ay tila mga puting pakpak ng ibong binaril sa himpapawid. Naglalaman ng mga bank statement at dokumento ng foundation na dati ay itinuturing na banal. Sa harap ni Mika ay nakatayo si Rafael, ang panganay na kapatid ni Anton at asawa ni Mika, na may hawak na isang pamilyar na kwintas, ang ruby na pendant na nakita ni Wenny noon. "Rafael, let me explain. I did this for us, para sa future nating dalawa." Ang naghihisteryang sigaw ni Mika, ang kanyang boses ay tila isang matulis na tunog na nagpunit sa mamahaling telang seda ng gabi. Ang kanyang mga luha ay nagmantsa sa kanyang makapal na makeup, inilalantad ang anyo ng isang babaeng tuluyan nang nawalan ng kontrol. "For us? O para sa inyo ni Anton?" Ang mahinahon ngunit nanginginig na tugon ni Rafael. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang baradong makina, puno ng matinding sakit at puot. "I saw the messages, Mika. I saw how you and my own brother played me for a fool. Ang perang ninakaw ninyo sa mga bata sa antique, ginamit niyo para sa inyong dalawa, habang ako ang ginagawa ninyong panakipbutas." Isang malakas na sampal ang nagpatigil sa lahat. Ang tunog ng pagtama ng palad ni Rafael sa pisngi ni Mika ay tila isang pagputok ng kanyon sa loob ng silid. Napaupo si Mika sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang muka, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Sa isang sulok, nakatayo si Doña Benilda, mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo. Ang kanyang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa panalangin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Nang makita niya si Wenny na pababa ng hagdan, tila ba nakahanap siya ng bagong pagtutuunan ng kanyang galit. "Ikaw! Ikaw ang may gawa nito, Wenny!" Ang sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na kinakalos ng hangin. "Sinira mo ang pamilyang ito. Binigyan ka namin ng lahat, pero tinalikuran mo kami para sa iyong pansariling hangarin." Hindi kumibo si Wenny. Lumapit siya sa gitna ng sala. Nilalagpasan ang mga pulis at ang nagkakagulong pamilya. Huminto siya sa harap ni Doña Benilda at sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Tiningnan niya ang matanda ng diretso sa mga mata. Ang kanyang paningin ay kasing linaw ng kristal. "Hindi ko sinira ang pamilyang ito, Mother. Ang pamilyang ito ay matagal nang sira dahil sa mga pundasyon ninyong gawa sa kasinungalingan." Ang mahinahong wika ni Wenny. "I didn't destroy you. I just let the truth breathe. Ang bawat bitak sa mansyong ito ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa bigat ng inyong mga kasalanan." Nilapitan ni Gabriel si Wenny at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "We need to go, Wenny. We have to prepare for tomorrow. Ang mga pulis na ang bahala rito." Tumango si Wenny. Habang naglalakad sila palabas ng mansyon,
Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng mga posas, isang tuyo at metalikong tunog na tila huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang buhay. Hindi niya lumingon. Hindi niya tiningnan ang anyo ni Anton na pilit na isinasakay sa patrol car o ang paghulgol ni Mika sa loob ng sala. Ang gabi ay malamig, ngunit ang bawat hininga ni Wenny ay tila isang paglaya. Gayunpaman, sa loob ng kanyang bag, nararamdaman niya ang bigat ng master blueprint, ang orihinal na dokumento na magsisilbing huling sandata sa gabi ng parangal. May isang lihim pa siyang natuklasan sa huling bahagi ng ledger, isang pangalang hindi niya inaasahang makikita, isang taong lihim na sumusuporta sa mga de Alarcon mula sa gobyerno. Ang kabanata ay nagtatapos sa larawan ni Wenny at Gabriel na nakatayo sa labas ng gate habang ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagbibigay ng mga aninong tila sumasayaw sa pader. Ang master blueprint ni Wenny ay handa na, ngunit sapat na kaya ang katotohanan upang tapatan ang kapangyarihang pilit na bumabangon mula sa mga guho? Ang bawat pagpatak ng ulan sa bintana ng maliit na opisina ni Gabriel ay tila mga daliri ng nakaraan na pilit kumakatok sa salamin, humihingi ng atensyon sa gitna ng malalim na gabi. Sa loob ng silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang lumang desk lamp na nagbubuga ng madilaw na anino sa mga papeles na nakakalat sa mesa. Hawak ni Wenny ang panulat. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Bagaman, ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila binabatak ng matinding pagod. Sa harap niya ay ang master blueprint, ang kanyang huling alas. Ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon sa pangalang natagpuan niya sa dulo ng ledger. Senator Vicente Villaflor, ang huling piraso ng puzzle. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit tila hindi matitibag ang mga de Alarcon. Mayroon silang makapangyarihang anino na sumasalo sa bawat dumi na kanilang itinatapon. Ang katahimikan ay nabasag nang marinig ni Wenny ang marahang pagbukas ng pinto sa ibaba. Kasunod ang tunog ng mga mabibigat na hakbang na paakyat sa hagdanan. Hindi ito ang hakbang ni Gabriel. Ito ay isang pamilyar na ritmo. Mabagal, kalkulado, at puno ng mapait na awtoridad. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Doña Benilda. Ang matanda ay nakasuot ng itim na belo. Tila isang byuda ng sarili niyang dangal. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nanlilisik gaya ng isang agilang gutom. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay lumapit siya sa mesa at inilapag ang isang maliit na puting sobre. Ang tunog ng pagdampi ng sobre sa kahoy ay tila isang hatol na walang ingay, ngunit puno ng kahulugan. Tigilan na natin ang larong ito, Wenny. Panimula ni Doña Benilda, ang kanyang boses ay tila pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Sa loob ng sobreng yan ay isang tseke. Ang halagang nakasulat dyan ay higit pa sa kinita ng iyong ama sa buong buhay niya. Higit pa sa halaga ng dangal na pilit mong ipinaglalaban. Kunin mo yan, lumayo ka sa Iloilo, at kalimutan mo na naging bahagi ka ng pamilyang ito. Tiningnan ni Wenny ang sobre. Ang puting papel na yon ay tila isang insulto sa bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata, sa bawat pasang iniwan ng mga salita ni Anton, at sa bawat buhay na nanganib sa antik. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Naramdaman ang nipis nito sa kanyang mga daliri, isang manipis na harang sa pagitan ng kanyang prinsipyo at ng isang marangyang buhay na malayo sa gulo. Para saan po ito, Mother? Para sa aking pananahimik? O para sa kaligtasan ni Senator Villaflor? Ang mahinahong tanong ni Wenny, ang kanyang boses ay walang bakas ng takot. Panandali ang natigilan ng matanda. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Isang bihirang senyales ng pagkagulat. Huwag kang magpakabayani, Wenny. You are playing with fire. Ang pangalang nabasa mo ay hindi lamang isang tao. Ito ay isang pader na hinding-hindi mo matitibag. Kapag itinuloy mo ang balak mo, bukas sa gabi ng parangal, hindi lang ang pamilya namin ang sisirain mo. Sisirain mo rin ang sarili mo. We can make you disappear,
As if you never existed. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Weni. Isang nangiting puno ng pait at kalayaan. Inilapit niya ang sobre sa tapat ng madilaw na liwanag ng lamp. Ang sabi niyo po noon, kinuha niyo ako sa putikan. Ang sabi niyo, utang ko sa inyo ang bawat butil ng kanin na kinain ko. Pero ang totoo, kayo ang kumuha sa akin mula sa isang marangal na buhay at pinaligiran ako ng putik ng inyong mga kasalanan. Ang perang ito, hindi nito kayang bayaran ang bawat gabi na naramdaman kong wala akong halaga. Sa isang mabilis ngunit kalmadong galaw, hinawakan ni Weni ang tseke at dahan-dahan itong pinunit sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay umalingaw-ngaw sa silid, tila isang deklarasyon ng digmaang matagal nang naantala. Muli niya itong pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso at dahan-dahang isinaboy sa paanan ni Doña Benilda. Ang mga puting piraso ng papel ay dahan-dahang lumapag sa maruming sahig, tila mga talulot ng patay na bulaklak. Hindi niyo ako mabibili dahil kailanman ay hindi niyo ako pag-aari. Ang matapang na wika ni Weni. Bukas, sa harap ng lahat ng taong niloloko ninyo, ipapakita ko kung paano gumuho ang isang pader na walang pundasyon. Maaari niyo akong pumatay, Mother. Pero kahit mawala ako, ang katotohanan ay mananatiling nakasulat sa bawat bitak ng mga gusaling itinayo ni Anton. Nanginginig sa galit si Doña Benilda. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng abo. Magsisisi ka, Weni. Sisiguraduhin kong sa putikan ka rin babalik at doon ka mabaon kasama ng iyong mga pangarap. Tumalikod ang matanda at marahas na binuksan ang pinto. Ang tunog ng kanyang mabilis na pagbaba sa hagdanan ay tila isang hudyat ng nalalapit na sakuna. Naiwang mag-isa si Weni sa gitna ng silid. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa takot, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matatag. Inabot niya ang master blueprint at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Sa kabanatang ito, ang semento ng kanyang determinasyon ay tuluyan ng tumigas. Ang gabi ay malapit ng matapos at sa pagbubukang liwayway, ang buong bansa ay makakasaksi sa pinakamalaking pagguho sa kasaysayan ng mga de Alarcon. Hindi na ako bibitaw, Papa. Ang pangalang ibinigay niyo sa akin ay hindi ko hahayaang manatiling nakabaon sa putik ng kanilang mga kasinungalingan. Ang bawat salitang binitawan ni Weni ay tila isang panata na humahalo sa malamig na ambon ng madaling araw. Sa gitna ng tahimik na sementeryo, kung saan ang amoy ng basang damo at ang halimuyak ng mga kandila ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan, nakaluhod si Weni sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang bawat patak ng tubig mula sa langit ay dumadampi sa kanyang mga pisngi, tila mga luhang hindi na kailangang magmula sa kanyang sariling mga mata. Dahan-dahang hinaplos ni Weni ang malamig na marmol na kinalalagyan ng pangalang Engineer Ricardo Salcedo. Naalala niya ang bawat gabi noong siya ay bata pa, kung paano siya tinuruan ng kanyang ama na ang tunay na pundasyon ng isang gusali ay hindi ang semento o bakal, kundi ang katapatan ng taong nagdisenyo nito. Ang alaala ng bawat guhit ng panulat sa blueprint ay muling nabuhay sa kanyang isipan, tila isang mainit na haplos na nagbibigay ng lakas sa kanyang nanlalamig na katawan. Engineer Salcedo? Isang mahinahong boses ang narinig ni Weni mula sa kanyang likuran. Ang tunog ng marahang pagtapak ng mga sapatos sa basang damo ay nagpapahiwatig ng pagdating ni Gabriel. Hindi lumingon si Weni, ngunit naramdaman niya ang presensya ng lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat hakbang ni Gabriel ay tila isang pangako ng proteksyon. Lumapit ito at dahan-dahang itinapat ang isang itim na payong sa ibabaw ni Weni, hinaharangan ng lamig ng ulan na tila pilit siyang iginigiba. Ang gabi ng parangal ay ilang oras na lang ang layo, Weni. Ang wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang matatag na pundasyon. Senator Villaflor's men are already moving. They are trying to clear the evidence in Antique.
We have to act fast before they bury everything permanently. Tumayo si Winnie. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng determinasyon. Tumingin siya kay Gabriel at sa gitna ng dilim at ulan, nakita niya ang respeto sa mga mata nito. Isang respeto na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng mansyong de Alarcon. Isang sandali ng tahimik na pag-unawa ang namuo sa pagitan nila. Isang ugnayang hindi kailangan ng mga salita, kundi ng iisang layunin. Handa na ang lahat, Gabriel. Ang master blueprint, ang mga bank records ni Mika, at ang orihinal na pag-aaral ni Papa. Ang matapang na wika ni Winnie. Hinawakan niya ang isang maliit na lamat sa gilid ng puntod ng kanyang ama. Isang chip sa semento na tila isang simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ito ang golden moment ni Papa. Ang gabi, kung kailan ang kanyang katarungan ay hihigit pa sa anumang medalya o parangal na ninakaw ni Anton. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang lakas, naramdaman ni Winnie ang isang mabilis na tibok sa kanyang dibdib. Ang bawat paghampas ng hangin sa mga puno sa paligid ay tila isang babala ng panganib na naghihintay sa kanila sa ballroom ng Iloilo Convention Center. Ang Senator Villaflor ay hindi lamang isang pangalan, siya ay isang dambuhala na handang lumamon ng sino mang humaharang sa kanyang daan. Inilabas ni Gabriel ang isang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. Ang tunog ng pagpihit ng maliit na switch ay lumikha ng isang mahinang metalikong tunog. I secured a copy of the communication between Anton and the senator's office. This is our last insurance, Winnie. If anything happens to me tonight, make sure this reaches the media. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang paalala na ang labang ito ay maaaring magkaroon ng malaking kapalit. Hinawakan ni Winnie ang kamay ni Gabriel. Ang bawat daliri nito ay matatag. Ngunit naramdaman niya ang kakaibang kaba na nagmumula rito. Isang tahimik na pangako ang ibinigay ni Winnie sa kanyang sarili. Hindi niya hahayaang maging isa pang biktima si Gabriel sa mga bitak na ginawa ng mga de Alarcon. Dahan-dahan, silang naglakad palabas ng sementeryo, habang ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilay sa abot tanaw. Ang kulay ng langit ay tila isang haluang lila at abo. Nagbabadya ng isang araw na puno ng pagtutuos. Habang sumasakay sila sa sasakyan, nakita ni Winnie ang isang estrangherong nakatayo sa labas ng gate. Nakasuot ng itim na barong at may hawak na radyo. Ang titig ng lalaki ay tila isang patalim na sumunod sa bawat galaw nila. Sino ang taong ito? Isa ba ito sa mga tauhan ni Doña Benilda o isang babala mula sa senator? Ang kabanata ay nagtatapos sa larawan ni Winnie na nakatitig sa kanyang sariling mga kamay habang papalayo ang sasakyan. Ang orasan ay nagsisimula nang tumakbo patungo sa huling oras ng parangal. Sapat na kaya ang katibayan ng isang inhinyero upang tapatan ng isang pader na gawa sa kapangyarihan? O ito na ba ang huling umaga na makikita niya ang sikat ng araw bago ang dilim ng paghihiganti ay tuluyan siyang lamunin? Ang ningning ng mga chandeliers sa loob ng Iloilo Convention Center ay tila libu-libong bituin na sadyang inilagay upang bulagin ang sinumang magtatangkang tumingin sa katotohanan. Ang bawat kislap ng mga kristal sa kisame ay sumasalamin sa makikintab na sahig kung saan ang mga piling tao ng lipunan ay naglalakad ng may mapagmataas na tindig, balot ng mga telang seda at mamahaling hiyas. Ngunit sa ilalim ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng mamahaling alak, nananatili ang masangsang na amoy ng pagkabulok na tila hindi kayang itago ng anumang pabango. Dumating si Winnie na hindi suot ang itim na bestidang laging ipinipilit sa kanya ni Doña Benilda. Sa halip, suot niya ang isang immaculate na puting suit, isang kasuotang tila simbolo ng kanyang muling pagkabuhay bilang isang inhinyero. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang muka na wala ng bakas ng takot, kundi puro determinasyon na kasing tigas ng semento.
Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang carpet ay hindi na ang hakbang ng isang asawang sunod-sunuran, kundi ng isang babaeng handa nang gibain ang pader ng kasinungalingan. Sa gitna ng ballroom, nakita niya ang pamilya de Alarcon na tila mga estatwa ng perpeksyon. Si Anton ay nakasuot ng kanyang pinakamagarang barong. Ang kanyang mukha ay pununo ng huwad, nakababa ang loob, habang tumatanggap ng mga pagbati mula sa mga maimpluwensyang tao. Sa tabi niya ay si Mika, na tila isang birheng nakasuot ng asul na gown, masayang nakikipagnitian habang hawak ang isang baso ng champagne. At sa likuran nila, si Doña Benilda, na tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang kaharian. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap sa kinaroroonan ni Weni. "You look perfect tonight, Weni. Siguraduhin mong hindi ka lalayo sa akin kapag nagsimula na ang parangal. Ang daming kamera. Kailangang makita nila na matatag ang pamilya natin." Ang pabulong na wika ni Anton nang makalapit siya sa asawa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa baywang ni Weni, isang hawak na tila isang pag-angkin ng teritoryo. Ngunit naramdaman ni Weni ang panginginig ng mga daliri nito. "Huwag kang mag-alala, Anton. Hinding-hindi ako lalayo. Gusto kong makita mo nang malapitan ng bawat segundo ng gabing ito." Ang mahinahong tugon ni Weni, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging dumaan sa pagitan nila. Lumapit si Mika at hinawakan ang kamay ni Weni, isang haplos na tila malagkit at nakakasulasok. "Sister, ang ganda mo naman sa suot mo. Parang hindi ikaw ang nakita kong nakaluhod noong nakaraang gabi. Sana ay handa ka na sa susunod na kabanata ng buhay natin." Tumingin si Weni sa kanyang hipag, at sa gitna ng ingay ng tawanan at ang malambing na musika ng quartet sa gilid, naramdaman niya ang matinding pagkasuklam. "Huwag kang magmadali, Mika. Ang mga kabanata ng buhay ay tila mga palapag ng gusali. Kapag masyadong mabilis ang pagpapatayo at marumi ang materyales, madaling gumuho ang lahat sa isang iglap." Ang tensyon ay lalong tumindi nang pumasok sa silid si Senator Vicente Villaflor. Ang tunog ng marang paghinto ng usapan ng mga panauhin ay nagpahiwatig ng pagdating ng tunay na kapangyarihan. Lumapit ang senator kina Anton at Doña Benilda, at ang bawat pagdaiti ng kanilang mga kamay sa isang shake hands ay tila isang selyo ng kanilang madilim na alyansa. Sa bawat ngiti ng senator, nakikita ni Weni ang mga buhay na nanganib sa antik at ang mga perang ninakaw mula sa kaban ng bayan. Mula sa malayo, nakita ni Weni si Gabriel na nakatayo malapit sa control booth ng audiovisual presentation. Nagtagpo ang kanilang mga mata at isang marahang pagtango ang ibinigay ni Gabriel. Isang hudyat na ang master blueprint ay nakapasok na sa system. Ang bawat bahagi ng plano ay nakahanda na. Tila isang demolition charge na naghihintay na lamang ng isang pindot upang pasabugin ang lahat. Umakyat ang Master of Ceremonies sa entablado at ang tunog ng pagdampi ng kanyang kamay sa mikropono ay lumikha ng isang mahinang ugong na nagpatahimik sa buong ballroom. Ang bawat ilaw ay dahan-dahang namatay maliban sa isang malakas na spotlight na nakatutok sa pamilya de Alarcon. At ngayon, para sa pinakamataas na parangal ngayong gabi, ang Outstanding Engineer for the Community Award, tinatawag po namin sa entablado, Engineer Anton de Alarcon, kasama ang kanyang katuwang sa buhay, si Mrs. Weni de Alarcon. Naramdaman ni Weni ang marahas na pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ang sandali. Habang naglalakad sila patungo sa entablado, ang tunog ng masigabong palakpakan ng mga panauhin ay tila mga alon na humahampas sa kanyang pandinig. Tumingin siya sa dambuhalang screen sa likod ng entablado kung saan dapat ay ipapalabas ang mga tagumpay ni Anton. Ngunit bago pa man makahawak si Anton sa tropeo, ang imahe sa screen ay biglang nagbago. Hindi ang mukha ni Anton ang lumitaw, kundi ang isang madilim na footage ng gumigibang paaralan sa antik. Kasunod ang mga dokumentong may mga pulang bilog sa mga palsipikadong pirma. Ang kabanata ay nagtatapos sa larawan ni Weni na nakatayo sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng spotlight
ay nakatutok sa kanyang puting suit, habang ang buong ballroom ay biglang nabalot ng isang nakabibinging katahimikan bago ang unang hiyaw ng pagkagulat. Ang mitya ay nasunog na at ang unang pagsabog ay nagsisimula na sa mismong harap ng buong bansa. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang dambuhalang semento na dumagan sa bawat panauhin. Isang nakabibinging kawalan ng tunog na tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat mata ay nakapako sa dambuhalang screen kung saan ang mga imahe ng gumigibang paaralan sa antik ay malinaw na nakikita. Ang mga bitak na tila mga sugat sa balat ng lupa, ang pag-iyak ng mga magulang, at ang mga duguang kamay ng mga sumasagip sa mga bata. Kasunod nito, lumabas ang mga bank statement ng Saint Bernadette Foundation ni Mika, kung saan ang bawat donation ay may katapat na petsa ng pagbabawas sa budget ng materyales ng mga proyekto ni Anton. Nanginig ang mga kamay ni Anton habang hawak ang tropeyong dapat ay magsisilbing korona ng kanyang tagumpay. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit na pinatindig sa harap ng maraming tao. Ang bawat kislap ng mga lente ng kamera mula sa mga miyembro ng media ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang pagkatao. Inilalantad ang bawat dumi na matagal na niyang pilit na itinago. Anong kalokohan ito? Patayin niyo yan! Security, off the screen! Ang nanginginig na sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka, puno ng takot at desperasyon. Tumingin siya kay Wenny. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng puot. Ikaw ang may gawa nito, di ba? You're destroying me. Hindi kumilos si Wenny. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang kanyang puting suit ay nagniningning sa ilalim ng spotlight. Tila isang liwanag sa gitna ng nagkakagulong kadiliman. Dahan-dahan niyang kinuha ang mikropono mula sa podium. Ang bawat marahang ugong ng sound system ay tila isang hudyat ng kanyang huling paghatol. Hindi kita sinisira, Anton. Ang mga bitak sa pader ang nagsasalita para sa mga taong pinagnakawan mo ng kaligtasan. Ang master blueprint na ninakaw niyo sa aking ama. Ito ang kanyang huling mensahe sa iyo. Ang mahinahong wika ni Wenny, ang kanyang boses, ay matatag at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Engineer Ricardo Salcedo always said that a house built on lies will never stand. Ngayong gabi, ang inyong mansyon ay tuluyan ng gumuho. Napatingin ang lahat kay Mika na tila isang lantang bulaklak sa gilid ng entablado. Ang kanyang asul na gown ay tila naging isang mabigat na pasanin. Habang ang bawat panauhin ay nagsimulang magbulungan, ang mga salita ng pangungutya at pandidiri ay tila mga tibo na bumabaon sa kanyang balat. Ang bawat marahang pag-ismid at pag-iwas ng tingin ng kanyang mga dating kaibigan sa lipunan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng convention center. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na tumatama sa makintab na sahig ay lumikha ng isang ritmo ng katarungan. Pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Sa pangunguna ni Gabriel, ang bawat hakbang nila ay tila isang pagtapos sa mahabang panahon ng kawalang katarungan. Anton de Alarcon, Micaela de Alarcon, you are under arrest for technical malversation, falsification of public documents, and criminal negligence resulting in multiple casualties. Ang deklamasyon ng opisyal, ang boses nito ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Nabitawan ni Anton ang kanyang tropeo. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay lumikha ng isang matalas na ingay na tila huling tuldok sa kanyang karera. Sa isang mabilis na galaw, ang mga metalikong posas ay dahan-dahang isinuot sa kanyang mga kamay, ang parehong mga kamay na ginamit niya upang ipahiya at saktan si Wenny. Si Doña Benilda ay napaupo sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay tila abo habang pinapanood ang pagkadurog ng kanyang pangarap, nahiya at dangal. Ang rosaryong hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang bawat butil nito
ay kumalat sa ilalim ng lamesa. Tila mga luha ng isang pamilyang tuluyan nang nawalan ng pundasyon. Tumingin siya kay Weni. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw, ngunit walang boses na lumabas. Tanging ang anyo ng isang matandang babaeng iniwan ng sarili niyang kasakiman. Habang inilalabas si Anton at Mika sa ballroom sa gitna ng nakasisilaw na ilaw ng mga flash ng kamera, lumapit si Gabriel kay Weni. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan nitong hinawakan ang siko ni Weni, isang haplos na puno ng paggalang at tahimik na suporta. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Weni ang unang bugso ng tunay na kalayaan. Ngunit sa labas ng gusali, sa gitna ng gabi, isang itim na sasakyan ang nananatiling nakaparada. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba. Inilalantad ang anyo ni Senator Villaflor. Ang kanyang titig ay tila isang mapanganib na anino na nakatuon kay Weni. Bagaman gumuho na ang mga de Alarcon, ang tunay na arkitekto ng kadiliman ay nananatiling malaya. Ang kabanata ay nagtatapos sa larawan ni Weni na naglalakad palabas ng ballroom. Ang kanyang ulo ay nakataas. Habang sa kanyang likuran ay maririnig ang tunog ng mga sirena na tila isang malakas na awit ng pagbabago. Nakatayo na siya sa labas ng bitak, ngunit sapat na kaya ang kanyang lakas upang harapin ang huling dambuhala na naghihintay sa dilim. Ang bawat tunog ng metal na naglalapat at ang pag-ikot ng mabibigat na susi sa rehas ng bilangguan ay tila mga huling nota ng isang malungkot na simponya. Sa loob ng malamig at madilim na selda, ang dating makapangyarihang Engineer Anton de Alarcon ay nakaupo sa isang manipis na higaan. Ang kanyang mamahaling barong ay lukot-lukot na at may bahid ng dumi. Tila ang kanyang sariling dangal na tuluyan ng nayurak. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata, pinalitan ng isang hungkag na titig na nakatuon sa sementadong sahig na puno ng bitak. Sa kabilang bahagi ng pasilidad, si Micaela ay tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakastyle ay gulo-gulo at ang kanyang mga kuko na dati ay laging may kulay ay bali-bali na sa kakasabunot sa sariling buhok dahil sa desperasyon. Ang bawat maranghikbi niya sa sulok ay hindi na pinapansin ng sinuman. Sa lugar na ito, ang kanyang ganda at yaman ay walang halaga. Ang bawat banal na salitang dati niyang binibitawan ay tila mga multong bumabalik upang seryal sa kanyang budhi. Samantala, ang mansyong de Alarcon ay nababalot ng isang uri ng katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang malalaking chandelier ay hindi na pinaiilaw at ang bawat mamahaling gamit ay nababalot na ng puting tela, tila mga bangkay sa loob ng isang malawak na sementeryo. Si Doña Benilda ay nananatiling nakaupo sa kanyang inukit na upuan. Ang kanyang rosaryo ay nakalaylay sa kanyang nanginginig na kamay. Wala na ang mga katulong na dati ay nag-uunahan sa pagsisilbi sa kanya. Tanging si Manang Elena na lamang ang natira, dahan-dahang nagwawalis ng mga alikabok ng kahapon. Narinig ni Doña Benilda ang marahang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa marmol. Si Weni. Pumasok ang kanyang dating manugang, bit-bit ang isang asul na folder. Walang galit sa mukha ni Weni, tila isang dagat na kumalma matapos ang isang dambuhalang bagyo. Lumapit siya sa matanda at inilapag ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Narito na po ang mga annulment papers, Mother, at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian na ninakaw ni Anton sa pamilya Salcedo ay naibalik na sa ilalim ng aking pangalan. Ang mahinahong wika ni Weni. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na hanging dumampi sa mukha ng matanda. Tumingin si Doña Benilda kay Weni. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait, ngunit may bakas ng matinding pagkatalo. Nakuha mo na ang lahat, Weni. Wala na kaming pangalan. Wala na kaming dangal. Masaya ka na ba sa pagguho ng tahanang ito? Hindi ko po ninanais ang inyong pagbagsak, Mother.
Ninanais ko lamang ang pagtindig ng katotohanan, tugon ni Weni. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Isang huling pagdampi ng paggalang bago ang tuluyang paghihiwalay. Ang bawat butil ng kanin na isinumbat ninyo sa akin, ibinalik ko na po sa pamamagitan ng pag-aayos sa mga pamilyang nasalanta sa antik. Ang utang na loob ko sa inyo ay tapos na. Ngayon, malaya na tayong lahat sa mga pader na itinayo natin sa paligid ng ating mga sarili. Sa labas ng mansyon, naghihintay si Gabriel sa loob ng kanyang sasakyan. Inabot niya kay Weni ang isang balita mula sa kanyang tablet. Ang mukha ni Senator Vicente Villaflor ay nasa bawat headline. Ang bawat ebidensyang kinalap ni Weni at Gabriel ay naging mitya ng isang malawakang investigasyon sa gobyerno. Ang pader ng kapangyarihan ay hindi nakayanan ang bigat ng katotohanan. Ang bawat dambuhalang anino ay dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng sikat ng araw. Kinuha ni Weni ang kanyang panulat at sa ilalim ng huling pahina ng kanyang mga papel sa kasal, isinulat niya ang kanyang pangalan ng malinaw at matatag. Wenceslao Salcedo. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang deklarasyon ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siya ang asawang pundasyon na tinatapakan. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling bukas. Ang kabanata ay nagtatapos sa larawan ni Weni na dahan-dahang isinasara ang malaking pinto ng mansyon. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay tila isang huling tuldok sa isang 7 taong pait. Habang naglalakad siya patungo sa sasakyan ni Gabriel, ang hangin ay muling umihip, tinatangay ang mga tuyong dahon at ang alikabok ng kahapon. Inilalantad ang isang bagong daan na malinis, matatag at puno ng liwanag. Ang amoy ng bagong halong semento at ang init ng sikat ng araw sa gitna ng isang bukas na lupain sa antik ay tila isang banal na pagbabasbas para kay Weni. Ang bawat marahang pag-ikot ng drum ng cement mixer sa malayo ay lumilikha ng isang ritmo ng pag-asa, isang tunog na hindi na nagpapaalala ng pagkawasak, kundi ng muling pagbuo. Nakatayo siya sa gitna ng pundasyon ng bagong paaralan. Isang gusaling itinayo, hindi lamang gamit ang pinakamatibay na materyales, kundi gamit ang katotohanang matagal na ipinagkait sa lugar na ito. Nakasuot si Weni ng kanyang puting hard hat. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatuon sa bawat detalye ng bakal na nakabaon sa semento. Ang kanyang mga kamay na dati ay nasanay sa pag-aayos ng mga laylayan ng vest ni Anton at paghahanda ng almusal para sa biyenang mapangapi ay muling humahawak sa blueprint ng kanyang ama. Ang bawat linya sa papel ay tila muling nabuhay, nagbibigay ng direksyon hindi lamang sa gusaling ito, kundi sa kanyang sariling buhay. Engineer Salcedo, ang mixture ng semento para sa ikatlong column ay handa na para sa inyong huling inspeksyon. Ang wika ng isa sa kanyang mga tauhan. Ang tono ng boses nito ay puno ng paggalang at tiwala, isang uri ng pagkilala na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng 7 taon sa pamilya de Alarcon. Tumango si Weni at dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng lupang ito ay matatag. Wala na ang panginginig ng kanyang mga tuhod, wala na ang pagyuko ng kanyang ulo. Nang makita niya ang semento na dahan-dahang ibinubuhos sa loob ng moldura, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na tila isang malamig na tubig na pumatay sa apoy ng kanyang nakaraan. Ang bitak ay wala na. Ang pundasyon ay tapat na. Naramdaman ni Weni ang marahang paghinto ng isang sasakyan sa gilid ng construction site. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang tunog ng pagpihit ng pintuan ng sasakyan at ang mga hakbang na dahan-dahang lumalapit sa kanya ay pamilyar na sa kanyang sistema. Si Gabriel. "You look like you're exactly where you're supposed to be, Weni." Ang mahinahong wika ni Gabriel habang humihinto sa tabi niya. Inabutan siya nito ng isang bote ng malamig na tubig. Ang bawat pagdampi ng kanilang mga daliri sa pag-abot ng bote
ay lumikha ng isang mahinang kislap ng kuryente sa balat ni Weni. Isang pakiramdam na tila muling nagpapatingkad sa kulay ng mundo sa paligid niya. Salamat, Gabriel. Hindi ko akalain na darating ang araw na makakahinga ako ng ganito kaluwag. Tugon ni Weni. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na awit ng paglaya. Tiningnan niya ang abot tanaw kung saan ang langit ay malinaw at asul, walang bakas, ng nagbabadyang bagyo. Dito sa lugar na ito gumuho ang pangalan ko, at dito ko rin pipiliing muling itayo ang lahat. Tumingin si Gabriel kay Weni. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng paghanga na tila isang hiyas na nagniningning sa ilalim ng araw. You didn't just build a school, Weni. You built a legacy that even the strongest earthquake can't shake. Ang sabi ng mga tao rito, ikaw ang tinatawag nilang engineer ng katotohanan. Isang marahang ngitim. Ngiti ang sumilay sa mga labi ni Weni. Isang nangiting hindi napilit, hindi na nakatago sa ilalim ng maskara. Sa isang sandali ng katahimikan, dahan-dahang inilagay ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng balikat ni Weni. Ang init ng haplos na yon ay hindi nakakasakal. Ito ay tila isang matatag na poste na nagbibigay ng suporta, hinahayaan siyang sumandal ng bahagya nang hindi natatakot na muling mahulog. Ano na ang susunod nating plano, engineer? Ang pabulong na tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay may dalang himig ng isang hinaharap na punong-puno ng posibilidad. Tumingin si Weni sa ginagawa nilang paaralan at pagkatapos ay muling lumingon kay Gabriel. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa sa paggawa ng plano. Ang bawat bitak sa kanyang puso ay napunan na ng semento ng pagpapatawad at pagmamahal sa sarili. Magsisimula tayo sa pundasyon, Gabriel, sagot ni Weni nang may kasiguraduhan. Isang pundasyon na hindi na kailanman muling magbibitak. Ang kabanata ay nagtatapos sa larawan ni Weni at Gabriel na magkatabing nakatayo sa gitna ng construction site habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok. Ang anino nila ay mahaba at magkadikit sa ibabaw ng bagong semento. Tila isang blueprint ng isang bagong simula na matatag, marangal, at puno ng tunay na pag-ibig. Sa ilalim ng malawak at payapang langit ng antik, ang bawat hininga ng hangin ay tila isang marahang haplos na nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak sa paligid ng bagong paaralan. Ang gusaling ito, na dati ay simbolo ng pagkakanulo at panganib, ay nakatayo na ngayon ng may buong dangal. Ang bawat pader ay makinis, ang bawat pundasyon ay tapat, at ang bawat silid ay puno na ng ingay ng tawanan at pag-asa ng mga batang dati ay nangamba sa kanilang kaligtasan. Sa tapat ng pangunahing pintuan, isang tanso na plaka ang nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Nakasulat doon ang pangalang Ricardo Salcedo Memorial School. Sa ibaba nito, may isang maikling kataga na naging gabay ni Weni sa kanyang buong paglalakbay. Ang tunay na tibay ay hindi nasusukat sa semento, kundi sa katotohanan ng puso. Napangiti si Weni habang pinapanood ang mga batang nagtatakbuhan sa palaruan. Ang bawat tunog ng kanilang mga tsinelas sa semento at ang bawat marahang pag-alog ng mga dahon sa puno ay tila isang pasasalamat na abot langit. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, wala na ang pait ng nakaraan. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Weni ang isang mahalagang bagay tungkol sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa mga taong sumira sa iyo. Ito ay ang pagbitas sa mga kadena ng puot upang ikaw mismo ay malayang makahinga. Sa loob ng bilangguan si Anton ay nananatiling nakatitig sa mga rehas, nilalamon ng pagsisisi at ng katotohanang ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan na ng pagtataksil. Si Micaela naman ay unti-unting nalilimutan ng lipunang dati niyang pinagsisilbihan, isang anino na lamang sa gitna ng mga pader ng karsel. At si Doña Benilda,
Ang matanda ay naninirahan na ngayon sa isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa rangya ng mansyon. Dahan-dahang napagtatanto na ang tunay na hiya ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang pagkawala ng sariling kaluluwa sa ngalan ng kasakiman. Engineer, handa na po ang lahat para sa huling bahagi ng seremonya. Ang wika ni Gabriel habang lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ni Gabriel ay tila isang musika ng katiyakan. Hindi na siya ang abogado lamang. Siya na ang naging katuwang ni Weni. Sa bawat pagsubok, ang taong nagpaalala sa kanya na ang pag-ibig ay hindi dapat nakakasakal, kundi nagbibigay ng espasyo upang ikaw ay lumago. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Weni. Ang bawat daliri nila ay magkakulay at magkayakap ng may matinding respeto. Nagawa natin, Gabriel. Nabigyan natin ng hustisya si Papa. Pabulong na wika ni Weni, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. You did it, Weni. You proved that a woman's strength is the most unbreakable foundation of all. Sagot ni Gabriel, sabay haplos sa kanyang pisngi ng may matinding pagmamahal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Weni ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ang bawat bitak sa kanyang buhay ay napuno na ng semento ng sariling pagsisikap, katapatan at pagmamahal. Ang utang na loob na dati ay isinusumbat sa kanya ay binayaran na niya hindi ng pera, kundi ng paglilingkod sa kapwa. Ang kanyang buhay ay hindi na isang guhong gusali. Ito ay isang matatag na tahanan na handang kumupkop sa sinumang naghahanap ng katotohanan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit, naglakad ang dalawa patungo sa gitna ng paaralan. Ang bawat anino nila sa lupa ay tila isang blueprint ng isang bagong simula. Isang simula na wala ng kasinungalingan, wala ng takot, at wala ng mga pader na gawa sa buhangin. Ang kwento ni Weni Salcedo ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig na kahit gaano pa kalalim ang iyong pagkadurog, may lakas ka na muling itayo ang iyong sarili. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, ang tanging mananatiling nakatayo ay ang katotohanan.